Kahit na bata pa, alam ni Camille ang responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng isang warrior na anak. Kaya naman, ang kanyang pagsisikap na may taguyod ang kanyang anak na si Sean, umabot sa ating programa. Ang hinihingi niyang tulong, isang makina na kailangan po ng kanya pong anak. At ang bagay nito, agad po nating nirespondihan. Sa ating programa, madalas tayong nakatatanggap ng mga liham mula sa ating mga taga-subaybay. Kalakip na mga sulat nito ay ang pag-asang marespondihan ang kanilang mga mahal sa buhay. Isa rito ang liham mula kay Camille na mula pa sa lalawigan ng Rizal. Ang kanyang simpleng hiling, gatas para sa kanyang anak na si Sean. Agad na nagtungong responde team sa kanilang tahanan sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, sa lungsod ng Antipolo. Dito inabutan siya ng team na nagbabantay sa kanilang munting tindahan. Kasabay ng pag-aalaga sa kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang pagsulat sa programa, panawagan para kay Sean na na-diagnose na sakit na microcephaly at cerebral palsy. Hindi rin ito nakapagsasalita dahil sa problema nito sa kanyang vocal cords. Ako po si Mami Camille Flores, 21 years old, at ito po ang aking baby Sean Flores, 3 years old po. Diagnose po sa kanya microcephaly with hydranencephaly. Yung mahina po yung baga niya, tapos yung vocal cords po niya hindi po ganong naka-open. Kaya may time po na yung paghinga niya po yung sobrang lalim po talaga. Tapos sobrang ingay po, lalo na pag gising siya. Ipinanganak na premature si Sean, 29 weeks pa lamang ito ng isilang. Kaya naman, inakala nilang normal lamang ang ilang kondisyon nito nung una. Ang napansin lang po namin is malambot yung ulo niya. Yung asin simula po sa may ganto niya hanggang sa may batok. Malambot po, pero may mga ano naman po dito. Akala po namin okay lang kasi pag premature po, di ba, hindi rin kompleto yung mga ano. Kaya inuwi po namin siya, hindi po siya na, yung na-test po nung sa baby. Your newborn, wala pong ganun. Kasi that time po is lockdown. Bali, wala po sa ospital na pinag-anuhan namin sa kanya. Inuwi po namin siya. Bali, habang lumalaki po siya, na nangingitim po yung ugat niya, ganyan po, ayan. Hanggang mag 1 year old siya, hindi pa rin po nagsasara yung ganito niya. Ayun po, lubog po yan. Lubog. Hindi pa, matigas na po. Bali, maliit na nung naoperahan po siya, lumubog. Tapos ano po, nung hanggang sa suka siya ng suka, hindi po din po namin nalaman na may sakit siyang ganun. Sa murang edad na ito ni Sean, dumaan na siya sa samot-saring operasyon. Mga operasyon na laging nagdudulot ng pangamba kay Camille. Kasi pabalik-balik po talaga kami sa ospital. Bali, ang sabi po is need ng tracheostomy. Hindi po ako pumayag kasi sabi ko, kaya naman po niya. Tapos sabi ko, pinilit ko na lang po na iuwi siya kasi okay naman po. Tapos nung pangalawang balik po namin, yung natubuhan po siya. Sa umpisa pa lamang, nasabihan na si Camille na ang buhay ni Sean hindi magiging ganun kadali. Kaya naman, ganun na lamang din ang kanyang pagsisikap na mailaban ang mga pangangailangan nito sa kabila ng estado nila sa buhay. Lagi po akong umiiyak, lalo po yung mama ko. Kasi syempre, alam ko naman po sa sarili ko na napabayaan ko din. Hindi ko po napacheck up, walang vitamins. So, tinago ko rin po kasi. Pero hindi ko po siya yung sabi ng ibang magulang, hindi po. Tinago ko lang. Kasi nagtrabaho po ako noon. Abang kahit ang tigas na ng tiyan ko, tapos siguro 6 months na po. Nagtatrabaho pa rin po ako simula alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. Nung una po, sakit sa akin kasi dati sabi ko nanonood lang ako ng mga batang may ganyan. Sabi ko, hindi ko expect na magkakaroon ako ng anak na ganyan. Ganun. Tapos, nawawalan na po ako ng pag-asa na maoperahan siya. Kasi po, ang tagal na po eh. Mawot na ng taon. Tapos sabi ko, tsaka lockdown. Tapos wala rin naman po kaming pinagkukunan. Gusto ko man po magtrabaho. Hindi po talaga makapagtrabaho ng malayo. Pa-extra-extra lang po talaga. Tapos nagtitinda lang kami. Tapos sabi ko, baala na si Lord kung ibibigay sa amin. Yun po, pinakita naman po niya sa akin na kaya niya, ganun. Tapos binigay po talaga sa amin bago siya 2 taon na naoperahan po siya.
Sinikap din niyang matutunan ang pag-aalaga sa mga batang may ganitong kondisyon. At dahil walang ibang maaasahan, gumagawa siya ng paraan para kumita at magkaroon ng panggastos nilang mag-ina. Noong una po, takot na takot ako, pero nung tumatagal na po, na parang nasanay ako na, kasi kasabi po sa amin ng doktor, pag taranta ka mo sa ano po matataranta yung anak mo. Kaya yun po, sabi ko, lagi ko na lang po siyang kinakausap, na kalma lang siya, gano'n. Tapos may okay na po siya. Kasi last time po, nag-seizure siya, 2 oras eh. Napasugod po talaga kami sa ospital. Yun nga po, buti na lang po naagapan. Kasi pwede daw pong pumutok yung ugat niya sa ulo. Baka hindi na po makontrol. Kapag tulog po siya, akit ako doon, tutulong po ako kasi sabi ko wala lang kami ambag sa bahay. Kumbaga parang akit na po ako nung tutulong ako doon. Tapos gumagawa po ako ng dishwashing. Tapos nag-aalok po ako sa Facebook, ng gano'n. Gumarakit po kasi kapag wala po, gutom po siya. Gutom po yung abot niya. Ayun. Opo. Siyempre, hayaan. Kaya ang ano na lang, kasi ako naman po, nakakakain naman po ako dyan. Kasi syempre si Papa, nag-ano pa din. Pero yung para kay Sean po, hindi. Mababaw man sa iilan, pero ang tanging kaligayahan ngayon ni Camille, ang makitang makagalaw ng maayos si Sean, makakain at makaupo man lamang. Kahit simpleng bagay lang magawa niya. Masaya na po. Kahit hindi na po yung makapag-aral, makaupo lang po siya ng sarili niya, makakain siya ng sarili niya. Okay na po sa akin para at least alam ko kung maano man po ako, kaya niya po yung sarili niya. Hanggat kailangan niya ako, ganun. Gagawin ko lahat para sa kanya. Kung parang kakainin ko yung pride ko. Tapos, syempre, yung sasabihin ng ibang tao, di ko na lang po pinakikinggan. Kasi mas kailangan po ako ng anak ko eh. Kaya sa kanila. Tapos, kailangan mas maging matatag ka kasi pinapakita naman po niya na kaya niya eh. Na masaya po, maano po siya eh. Kumbaga parang pag alam niya na pong nalulungkot ako, tatawa po siya. Kumbaga parang gagawa siya ng way para maalis po yung ano. Kaya, hanggat matabang si Sean, hanggat kailangan niya ako, ganun po. At ang hiling ni Camille na gatas, bit-bit na ng programa. Bumili na rin tayo ng bigas at ilang grocery items para sa kanila mag-ina. Thank you so much po sa binigay niyo kay Shonny Boy at malaking tulong po sa amin, lalo na po sa kanya. At maliban dito, binigyan din natin ng pagkakataon si Camille na manawagan para sa isa pang bagay na kailangan po ng kanyang anak. Yun, no, ma'am, kasi hindi po talaga namin kaya i-provide yung oxygen concentrator niya. Kasi, ano po eh, nagtanong po kami, talagang may kamahalan po eh. Tapos, sa mga needs niya po, lalo na po yung gatas niya may kamahalan, ganun, at saka maintenance niya, ma'am. Yung kailangan po talaga ni Sean. Ang oxygen concentrator nasa higit kumulang 30,000 piso. Kaya naman, ang Responde kumakatok sa inyong mabubuting puso para mapunan ang pangangailangan ito ni Sean. Para po sa oxygen concentrator niya kasi ngayon po nagpa-follow up check-up kami para sa kasi hindi na po siya hinold po talaga yung CPAP niya para daw masanay siya na huminga. Yun lang po yung kailangan namin na oxygen concentrator para in case po na hindi niya talaga kaya. Lalo na po ngayon, ang dami po talagang nawawala na tulad niya kasi tulog lang sila tapos magugulat yung mami nila na malamig niya po yung anak nila. Ang matapang na pagharap ni Camille at Sean sa mga pagsubok nito sa kanilang buhay, patunay lamang na makakaya nilang malampasan ang lahat basta't sila'y magkasama at hindi nila sinusukuan ang isa't isa. Ang pagipaglaban sa ganitong kondisyon, maaari tayong makatulong dahil ang munti niyong may babahagi magiging daan para madugtungan ang buhay ng batang si Sean. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik
sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.